Dalawang tao ang hindi nakailag sa pagsabog, kaya natunog agad sila sa init. Si Boy Bomba na nasusunog at sumisigaw at humihingi sana ng tulong sa mga kasama niya nang biglang kaboom! May lumusot na bala sa ulo ni Boy Bomba. Ilang pang putok ang pinakawalan ni Jiang Li. Nagulat at natulala ang team leader ng grupo. Iniisip nila na sandali lang nilang makukuha ang bahay ni Jiang Li. Hindi nila inaasahan na ang bahay ay matatag at mayroong mga nakamamatay na armas. Binaril pa ni Jiang Li ang huling lalaki na nasa tapat ng pinto niya. Nang makita ng team leader ang mga nakaandusay at nasusunog na katawan ng mga kasama niya, hindi na siya nagdalawang isip na umalis at itakas ang mga kasama niya pabalik sa building nila. Natakot siya na baka maging abo rin sila. Napatingin si Jiang Li sa baril niya at napaisip, sa ganitong apocalyptic na mundo, malamang may mga grupo pa na mas malakas sa mga construction worker na ito. Para makatapat sa kanila, kailangan kong makakuha ng mga malalakas na armas. At isa pa, ang mga lalaking yon ay preparado. Kailangan maubos ko sila kapag nakakita ako ng oportunidad, sabi ni Jiang Li. Bumalik sa kwarto si Jiang Li para pakalmain si Joker na takot sa nangyari. Huwag ka nang matakot, Joker. Pinaalis ko na ang mga taong yun. Nang marinig ito ni Joker, tumingin siya kay Jiang Li at maaluwa-luwa. Kahit alam na niya na nasa apocalypse na sila, ay ito ang unang beses na nakaranas ng pagsabog at barilan si Joker. Kung nakapasok ang mga taong yun, hindi niya ma-imagine kung anong gagawin ng mga taong yun sa kanya. Pero nang marinig niya na naitaboy na ni Jiang Li ang mga taong yon ay nakahinga siya ng maluwag. Si Jiang Li lang talaga ang inaasahan niya ngayon. Tinanong Joker kung ano pa ang mga nangyari. Nagulat ito at sinabing mas mapanganib pa pala ang mga ito kaysa kay Genjen Hao. Sumagot si Jiang Li ng oo, si Genjen Hao ay isang baril lang ang gamit, habang ang mga construction worker na ito ay mas malakas dahil sa physical nilang trabaho araw-araw at may mga gamit pa silang pangdemolisyon. Kailangan nating solusyonan ang problemang ito agad-agad. Kung hindi, hindi tayo makakatulog ng payapa. Nang matapos na sa pag-iisip si Jiang Li, kinuha niya ang phone niya at nasabing oras na para umanap ng mga walang kwentang tao para magtrabaho sa akin. Sumabog na rin ng mga message sa owners group chat tungkol sa pagsabog. Pinaliwanag lang ng simple ni Jiang Li ang mga nangyari. Pinuri pa siya ng mga ito na siya daw ang tagapagligtas nila. Kaya lang sinabi ni Jiang Li na ang mga armas at bala niya ay muntik nang maubos. Pati seguridad niya ay hindi na rin sigurado. Kaya kayong lahat ay kailangan ni pagtanggol ang inyong mga sarili kung sakali. Biglang tumawag si Uncle Yu para tanungin ang sitwasyon ni Jiang Li. At sinabing alam niya kung sino ang leader ng grupong yon. Ang pangalan ng taong yon ay Wan Tianpang. Sa kanyang pamumuno sa grupo, ilang dosena na ang mga napatay nila sa mga homeowners sa mga nakaraang araw. Nang marinig ito ni Jiang Li, nakaisip siya ng ideya. Bigyan mo pa ako ng ibang detalye, Uncle Yu, sabi ni Jiang Li. Para sa ganon, makabuo ako ng plano at masabi sa iba kung paano sila harapin. Sinabi ni Uncle Yu na ang grupong ito ay katabing building lamang natin. At ang pangalan ng grupong ito ay Pinagkaisa ng Langit. May bilang sila na lagpas sa 20. Naisip ni Jiang Li na makipagtulungan sa mga tao na nandito sa ika-25th building para kontrahin ng mga construction worker na ito. Sila ay nalagasan na ng mga ilang tao at malamang hahanap ng pagkakataon ng mga iyon para gumanti. Hanggat hindi namin sila naubos, hindi kami magiging payapa. Ang mga homeowners sa building ni Jiang Li ay kailangan pang pwersahin bago umaksyon. Hindi sila kagad magkakaisa para labanan ng banta sa labas ng building nila. Maisip ni Jiang Li ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghintay sa tamang pagkakataon. At lumingon siya kay Joker. Ang mga taong ito ay papakitaan ako ng mga respeto. Pero sa loob-loob nila ay kinatatakutan at kinasusuklaman nila ako. Kaya, ipapaubaya ko sa inyong dalawa ni Uncle Yu ang pagkalap ng mga impormasyon sa mga kalaban natin. Kapag nalaman natin ng maaga kung ilang grupo at kung gaano kalakas ang mga nakapaligid na puwersa sa atin, ay mas mabuti para sa mga susunod nating hakbang. 2 araw ang mabilis na nakalipas. Nakabihis ng pangtrabaho si Joker at ipinapaliwanag ang mga nakalap nilang impormasyon. Ang pinakadelikado ngayon ay ang grupo ng mga construction worker na pinamumunuan ni Wang Tianpang. Malakas sila sa mano-manong labanan dahil nga sa klase ng trabaho nila. Ang mga armas nila ay halos mga pala at mga bakal. At good news, wala silang mga baril at ibang klaseng malalakas na armas. Ang sumunod ay ang grupo ng Mad Wolf Gang sa Building 21. Pinamumunuan nito ng 2 leader, si Wang Chang at Xia Lu. Ang mga miyembro nila ay halos mga bata pa na nasa 20 ang edad. Nang marinig ito ni Jiang Li, napaisip ito. Kung gayon, ang 2 grupo lang ito ang mapangalib. Ang ibang mga homeowners sa kabilang mga building ay nabawasan na dahil sa pakikipaglaban at kawalan ng supply, kaya hindi na sila delikado.
Tapos sinabihan niya ulit si Joker na magpatuloy kumuha ng mga impormasyon at pinaka-importante malaman niya kung meron ba silang mga ibang armas. Sa kabilang banda, si Wang Tianpang na pinamumunuan ng pinagkaisa ng langit ay bumalik at tumatake. Kaya lang hindi sa bahay ni Jiang Li, kung hindi sa mga kapitbahay niya sa Building 25. At nadbanta sila na kung hindi lalabas si Jiang Li ay uubusin nila lahat ng mga homeowners sa building. Tulad ng inaasahan, mabilis na kumalat ang banta niya. Kagad nag-react ang mga homeowners sa chat. Jiang Li, ikaw ang may gawa ng gulong ito. Bakit kami ang magdurusa? Kung may konsensya ka, lumabas ka na. Natawa lang si Jiang Li. Itong mga tao na ito hindi pa rin nagbabago. Mag-reply si Jiang Li habang nakangiti. Ako ba may kasalanan? Di ko naman sila inimbita at pinagtanggol ko lang sarili ko. Kayo nga hindi nyo sila malabanan. Kaya bakit ako lalabas at papapatay ang sarili ko? Mainis ang mga ibang kapitbahay nito. Ikaw, Jiang Li, nawala na ba ang konsensya mo? Ikaw, ligtas ka sa bahay mo. Paano naman kami? Nagalit si Jiang Li. Talaga nyo ba may pakialam ako sa inyo? Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay kayo. Anong pinagsasabi niyong konsensya? Magsama-sama nga kayo para sugurin ang bahay ko, di ba? Talagang iniisip nyo na hindi ko kayo kayang tapusin, no? Nang marinig ito ng mga homeowners, natulala sila at di makapagsalita dahil alam nila na hindi nagbibiro si Jiang Li. Iniisip ng mga kapitbahay na makakasurvive na sila dahil namatay na nga si Zheng Zhenhao. Pero ngayong dumating ang masukalang pusong construction gang, kung magpapatuloy ito, maghihintay na lang sila ng kamatayan. Tinawagan ni Jiang Li si Uncle Yu. Uncle Yu, oras mo na para sumikat. Sumagot si Uncle Yu. Ako nang bahala, Jiang Li. Merchat si Uncle Yu sa group chat. Huwag kayong magpanik. Ang grupo ng mga construction worker ay nasa 20 lang. Kung magsasama-sama tayo, kaya natin silang talunin. Magkaroon ng pag-asa ang mga homeowners at sinabing susuportahan si Uncle Yu. Mag-reply si Uncle Yu. Sinabi niya na hindi pa siya kumain sa nakalipas na 2 araw at hindi siya makakalaban kung mahina siya. Kung gusto nating manalo sa laban na ito, ay aasa tayo kay Jiang Li. May stock siya na pagkain sa bahay at mga armas. Pwede natin siyang gawing leader. Yun ang pinakamagandang pagpipilian natin. Kakausapin ko siya at titignan ko kung mapapapayag ko siya na sumama sa atin. Natuwa si Jiang Li. Hindi niya akalain na ang matapat na si Uncle Yu ay magaling sa pagmamanipula ng mga tao. Mag-send ng private message si Uncle Yu kay Jiang Li at tinalong kung ano ang susunod na gagawin. Sa isip ni Jiang Li, sakto na ang timing. Kaya, sinabi niya kay Uncle Yu na patuloy siyang suportahan sa chat. Ito na yung oportunidad para makinig sila lahat sa kanya at para maprotektahan ang building na ito sa mga araw pa na darating. Sumagot sa homeowners group chat si Jiang Li. Sige, kakausapin ko kayo dahil lang kay Uncle Yu. Pwede ako tumulong, kaya lang sa isang kondisyon. Kailangan niyong makinig lahat sa akin at walang gagalaw ng palihim ang talikod ko. Pag marinig ito ng mga homeowners, sumagot sila kaagad. Basta hindi mo kami dadalhin sa kamatayan, gagawin namin kahit anong sabihin mo. Hindi naman kaagad naniwala si Jiang Li sa mga ito. Sumagot si Jiang Li, syempre, hindi ko naman kayo ipapadala sa kamatayan. Pero kung tatanungin ko kayo na kumuha ng sandata at labanan ang grupo ng mga construction worker, gagawin nyo? Nanahimik ang chat group. Miisip ni Jiang Li na wala namang kaibaan yun. Natawa si Jiang Li nang wala siyang makitang mag-reply. Nagsalita ulit si Jiang Li. Ibig sabihin, gusto niyo ako lang ang lumabas doon at isugal ang buhay ko. Si Joker na katabi ni Jiang Li ay walang masabi sa aduwagan ng mga kapitbahay. Magpatuloy si Jiang Li. Kung ganun pala, ay wala na tayong dapat pag-usapan. Hintayin nyo na lang ang construction gang para tapusin kayo isa-isa. Ako, alam nyo naman, baka lang pinto ko, kaya wapakels ako sa kanila. Sumagot si Uncle Yu sa group chat. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, ubos tayo dyan. Kesa sa hintayin natin nakatayin tayo, bakit hindi tayo magsama-sama at lumaban para lumaki ang pag-asang makasarbaid? Nang marinig ng mga kapitbahay si Uncle Yu, na-realize nila na malala na pala talaga ang sitwasyon. At tama si Uncle Yu, kailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Nang wala nang makitang pagtutol si Jiang Li sa group chat, magsalita na ito. Simula ngayon, lahat kayo kailangan yung sundin ng mga utos ko. Kapag may nakita akong nag-aalinlangan o kaya nagtatago at nagsasamantala sa sitwasyon, huwag niyo akong sisihin kung mawawalan ako ng awa sa inyo. Nang marinig nila ito, lahat ng mga nasa group chat ay tinagang mga ibang homeowners na nagpapatay-patayan at nagpapatay-malisya. 2 ruta na lang ang pagpipilian, mabuhay ka o mamamatay ka. Kung magpapanggap kang patay, gagawin ko na yung totoo. At alam ko rin kung paano balansin ang kabaitan at kawalang abag, sabi ni Jiang Li.
Magpatuloy si Jiang Li. Ngayong pinili niyo na sumunod sa akin, hindi ko kayo bibiguin. Basta't sumunod lang kayo sa utos ko. Lalabas ako at maghahanap ng pagkain para sa inyo. Naisip ni Jiang Li para maprotektahan ang building. Kailangan meron man lang silang alam kahit basic lang na kakayaan sa labanan. At buti na lang, naganda siya ng mga sasakyang pangnyebe. Sa apocalypse na ito, siya lang ang malayang makakagala sa buong syudad. Kaya lang, ang ibang mga honors ay nalilito. Pagkatapos nilang mabasa ang message ni Jiang Li, hindi ka ba maninigas at mamamatay sa paghahanap ng pagkain sa ganitong katinding lamig? Sinabi at tiniyak lang ni Jiang Li sa kanila na alam niya ang ginagawa niya. At bilang leader, kailangan niyang gawin yun para sa lahat. At dinagdag pa niya, 2 taon akong naging warehouse manager. Kaya alam ko ang mga lokasyon ng mga mall at supermarket na malapit dito. Ang mga sarili kong supply ay paubos na rin. Kaya kailangan pa nating umanap ng marami kung gusto nating makasurvive. Nang marinig ng mga homeowners na paiyak sila at nasabing nakapiling sila ng tamang leader. At sinabi rin na susunod sila sa utos niya ng walang katanungan. Pero alam ni Jiang Li ang totoong kulay ng mga ito. Sa ganitong apocalypse, ang katauhan ng tao ang pinakamairapulahan. Wala akong pakialam sa mga papuri nila, sabi ni Jiang Li. Kung hindi lang dahil sa paglaban sa mga construction worker, wala akong pakialam kung mabuhay man sila o mamatay sila. Hindi ko makakalimutan ang sakit sa ginawa nilang paggutay-gutay sa akin. Magadala si Joker. May katagalan na rin ang nyebe. Lalabas ka ba talaga? Dahil walang nakakalam kung anong panganib ba naghihintay sa labas, sinuot ni Jiang Li ang level 3 body armor niya at ngumiti kay Joker. Gusto ko talagang makita ang labas at obserbahan. Magandang oportunidad dito. At huwag kang mag-alala, may mga sapat na pagkain dyan para sa'yo. Alam ni Joker na hindi pa siya lubusang pinagkakatiwalaan ni Jiang Li. Kaya, nagpresinta siya na sumama. Pinisil lang ni Jiang Li ang pisngi niya at sinabing, "Ikaw, magandang dilag, dito ka lang sa bahay at hintayin mo lang ako." Tumalikod na si Jiang Li at tumawa. At ipinakita niya kay Joker na may tiwala na siya sa kanya. Natouch naman si Joker. Kaya lang, sa loob ng 2 segundo, pasikretong inilipat ni Jiang Li ang mga pagkain at uling sa kabilang dimensyon. Tapos, bumaba si Jiang Li sa hagdanan at nakarating sa 4th floor. Sa ngayon, ang taas ng yelo ay hanggang 4th floor. Binuksan lang niya ang bintana at nakalabas na siya. Pagkababa niya, bumaon kaagad ang paa niya sa nyebe. Maisip niya, buti na lang, bago mag-apocalypse, may mga sasakyan na siyang naitabi sa kabilang space. Kung hindi, imposibleng makagalaw sa halos 1 metro taas ng nyebe. Tumingin siya sa paligid, at ang makita niya na walang nakatingin, inilabas ni Jiang Li ang kanyang snowmobile. Hindi napansin ni Jiang Li na may nakakita sa kanya sa taas ng building at pinapanood siya. Dinrive na ni Jiang Li ang kanyang snowmobile at nasabi niya na sa wakas, pagkatapos ng mga habang pananatili sa bahay ay nakalabas na ako at makakalanghap na ng sariwang hangin. Pagkatapos siyang magamay ang pagmamaneho, dumiretso siya sa police station. Ang pangunahing layunin ng paglabas ni Jiang Li ay umanap ng mga malalakas na armas. Ang ugat ng lahat ng takot sa panahon ng apocalypse ay ang kakulangan ng armas. Pagkatapos makapasok ni Jiang Li, nakita niya ang police station ay masyadong madilim. Mukhang matagal may itong inabando na. Kaya lang pagkatapos ng ilang hakbang ay may nakita siyang mga pulis na tumigas na at nagyelo. Nang makita ito ni Jiang Li, nalungkot ito. Nasabi niya na marahil panggabi ang mga duty ng mga ito nang tumama ang matinding taglamig. Wala man lang silang tamang damit para panlaban sa lamig. Kahit ano pa ang kinalabasan, nararapat silang bigyan ng respeto sa pagprotekta sa lungsod. Pagkatapos magbigay ng respeto ni Jiang Li sa mga pulis, tinakpan niya ito ng mga puting kumot. Nang biglang napansin niya ang isang bakal. Natuwa si Jiang Li nang makita niya ang mga susi sa buong building. Dahil sa mga susi na ito, madali niyang mabubuksan ang armory na kung saan nakaladay ang mga armas. Nagsimula nang hanapin ni Jiang Li ang armory room at ilang sandali lang nahanap na niya ito. Pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang iba't ibang klaseng armas. May nakita din siyang sniper rifle na mataas ang kalibre. Naisip ni Jiang Li na wala na siyang dapat ikatakot kahit sino pang dumating na kalaban. Lalo na gumaling na siya sa pagkasinta pagkatapos ng mga nakaraang pagdepensa niya sa bahay niya. Tinaas ni Jiang Li ang kamay niya at tinigup lahat ang mga armas at inilipat sa kabilang space. Sunod ay kailangan niyang umanap ng pagkain para sa mga kapitbahay niya. Maisip ni Jiang Li kahit matibay ang bahay niya at kayang tumagal sa iba't ibang atake ng armas, gugu pa rin ito kapag ginasinta ang mga load-bearing wall na nagdadala ng bigat sa building. Ang pinakamagandang diskarte ay gamitin ng mga kapitbahay bilang pangharang. Ang nyebe ay 2 buwan na mula nang magumpisa. Malamang ang mga pamilya na malapit sa mga residential area ay panigurado limas na. Kaya si Jiang Li ay pumunta sa malaking mall. Natatabunan na rin ito ng nyebe. Pero alam ito ni Jiang Li
kaya tinanggal niya ang mga nyebe na nakaarang. Minasan niya ang salamin at bumaba siya gamit ang lugid. Nang makita ni Jiang Li ang mga branded na mga bagay, ay napasente ito. Naisip niya bago mag-apocalypse, 2 sahod ang kailangan niya ng walang kain para makabili lang ng isa sa mga bagay na ito. Ngayon, wala na itong kwenta. Nangolekta pa si Jiang Li ng mga bagay na pwedeng magamit. Tapos pumunta na siya sa supermarket na nasa underground floor. Dahil sa lamig, magyelo na at nasira na ang mga prutas. Kahit ang mga karne, magyelo na rin. Kumuha si Jiang Li ng ibang mga makakain at nilagay niya ito sa bag. At nasabing kahit ibigay nila sa akin to ng libre ay hindi ko to kakainin. Pero kumpara sa mga kapitbahay ko ay sobra pa ito. Hehehe. Ilang sandali lang bumalik na si Jiang Li na may dalang 2 bag ng supply. Nakita ito ng ilang miyembro ng pinagkaisa ng langit gang sa kabilang building. Na makita nila ang snowball na buhay ng mata ni Wang Tian. Kung makukuha natin yon, makakalabas tayo at makakahanap tayo ng pagkain sa mga susunod na araw. Ganito rin ang iniisip ng ibang mga kapitbahay na nakakakita sa snowball ni Jiang Li. Nagulat si Uncle Yu. Wow, Jiang Li! Talagang marami kang nahanap sa isang biyahe lang Napabuntong hininga si Jiang Li at sinabing dahil sa matagal na rin ang matinding nyebe, ang mga lokal na supermarket ay wala ng mga laman. Kung hindi sana, mas marami pa ang nakuha ko. Kahit na medyo nasira ang mga pagkain dahil sa lamig, sapat na ito para maglaway ang mga kapitbahay. Nang makita ni Jiang Li sa kanilang mga mata na nag-aabang na sila, inilabas niya ang baril niya at nagbabala. Sinugal ko ang buhay ko para lang mahanap ang mga ito. Sana pahalagaan nyo. Biglang sumabat at sumigaw si Uncle Yu. Binigyan tayo ng pag-asa ni Jiang Li para mag-survive. Di ba natin siya pasasalamatan? Pagkatapos nun, tinangunahan niya ang mga kapitbahay. Mabuhay si Jiang Li! Diba! Diba! Nang marinig ito ni Jiang Li na sinisigaw na ang pangalan niya, nagdeklara na ito. Pinabuhos ni Jiang Li kay Jokler ang mga pagkain na nahanap niya at tinignan niya ang lahat at sinabing, ngayong pinili niyo akong sundan, hindi ko kayo bibiguin. Pero ito ang pinakadelikadong sandali. Ako na si Jiang Li ay hindi pa intulutan ng katamaran. Kung gusto niyong kumain ng mga supply na ito, kailangan niyong kumuha ng armas at labanan ng mga pinagkaisa ng Langit Gang. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng pinagkaisa ng Langit Gang ay papunta na at palapit na sa building at sumisigaw na, ibigay niyo na ang mga pagkain o kung hindi ay huwag niyo kaming sisihin sa mga mangyayari sa inyo. Nang makita ito ni Jiang Li, naisip niya na ito na ang pagkakataon para subukan ang mga kapitbahay. Tinuro ni Jiang Li ang mga miyembro ng gang at sinabing, kapag nakapatay kayo ng isa, ay may gantimpala kayo ng pagkain para sa 5 tao. Nang marinig ito ng mga kapitbahay, nagalangan sila saglit. Pero nang makita nila na 10 lang ang bilang mga gang, at sila naman ay ilang dosena, lumakas ang loob ng mga ito. Kung makikita mo sila para silang imindikan ng dugo ng kobra. Kumuha na sila ng mga armas at sumugod. Natulala ang mga miyembro ng gang at nasabing, karamihan sa mga taong ito ay duwag. Bakit ang tapang nila ngayon? At ayun na nga, magsagupaan na nga sila para sa pagkain. Lahat ay pula ang nakikita. Kahit tinamaan na sila ng ilang beses ay wala silang kirot na nararamdaman. Ito ang gusto kong makita, sabi ni Jiang Li. Hindi ako santo. Pero kung ang mga kapitbahay ay handang lumaban para sa buhay nila, hindi ako mag-aalangan na bigyan sila ng pagkain. Sa oras na iyon, sumigaw na si Uncle Yu. Lahat kayo! Karalets! Mas marami kayo! Kaunti lang sila. Hindi na nila tayo kakayanin. Nang sumama na si Uncle Yu na retired na sundalo, ay bumaliktad kaagad ang laban. Nang makita ito ng ibang miyembro ng gang na wala silang laban, ay tumakbo na sila pabalik sa kanilang building. Lahat ng mga kapitbahay ay itinaas ang kanilang mga sandata at nagsaya. Ito ang unang tagumpay nila sa pakikipaglaban para mabuhay. Napabuntong hininga naman si Dokir. Kahit nanalo sila ay marami namang nasugatan at kung walang mga professional na kagamitan at gamot ay hindi sila tatagal. Pagkatapos ng ilang sandali, tinipon ni Jiang Li ang mga kapitbahay at nagsalita na, very good! Kayong lahat magaling ang ginawa nyo. Nakita nyo, di ba? Ito ang nagagawa ng pagkakaisa. Basta nagtutulungan tayo kahit ang apocalypse ay malalagpasan natin. Tapos binalingan ni Jiang Li ang 2 lalaki at sinabing, kayong dalawa ang pinakamagandang pinakita sa laban. Ipagpatuloy nyo lang yan. Tapos binigyan sila ng 2 bahagi ng pagkain ni Jiang Li. Maiyak ang mga ito sa sobrang lalak. At sa wakas makakakain na daw sila ng sapat. Manginayang ang ibang mga kapitbahay. Sana daw ay binuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ayun ang gustong makitang ugali ni Jiang Li, na ang lahat ay handang lumaban sa kalaban ng walang halinlakan.